Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay muli po natin gawa na reaction. Itong patungkol dito sa lumabas nga pong fake account ng Ka-Business Official. Noong nakaraang araw nga lang po mga ka-business, mga kapapi, ay nag-announce ito si Ka-Business at itong si Papa Dins na may nanggaya nga po sa account ng Ka-Business Official. At ito pong account na ito ay may lakas ng loob pa talagang mag-comment dito sa isang post ni Ka-Business. Kumbaga ay tila ba nangaasar pa itong gumawa ng fake account na ito. At yun nga, dito pa mismo sa post ni Ka-Business siya nag-comment. Kaya lang ay sabi ko nga, ay tila ba itong gumawang ito ng fake account ng Ka-Business Official ay mukhang hindi nakapaganda doon sa kanyang ginawang kalokohan. Dahil hindi niya nabura yung ilang video naka-upload doon sa kanyang account. At ito'y video ng mga bata. Pero nung mabuking na nga po nila Ka-Business, yung patungkol dito sa fake account na ito, ay hindi rin po nagtagal, ay pinalitan agad nung may hawak ng account na yon, yung pangalan at yung profile niya. At ginawa nga niya pong Rick Aningat yung pangalan ng account. At nung una ay kay Ka-Business pa rin profile yung nakalagay. Pero ilang saglit lang ay binago na rin niya yung profile na nakalagay doon. At ang nilagay niya ay yun pong mga collection coin. At yun nga po mga ka-business, mga kapapi, nagkaroon ng panawagan itong sila Ka-Business at itong si Papa Dins. At maging kami mga reactor ay nagkaroon po ng panawagan na i-report itong account na ito. Kasi alam naman po natin na wala naman talagang ibang magandang layunin ang gumawa nitong fake account na ito, kundi ang sirain itong sila Ka-Business. Yan naman po talaga yung malinaw na pakay niya dyan. Ang sirain ito sila Ka-Business at palakihin yung issue patungkol dito kay Rick Aningat at kay Ka-Business. Pero hindi nga po pinatulan niya ni Ka-Business dahil alam naman ni Ka-Business na hindi naman talaga si Rick Aningat yung gumawang yan eh. Kumbaga may isang taong nanggugulo o pilit na nanggugulo sa community ng Ka-Business Official. At ito na nga po mga Ka-Business, mga kapapi. Kahapon lang doon sa upload video nito si Papa Dins na yung nagluto po siya ng sopas na dadalhin niya doon kay Ma'am Elica.
ay may biglang nag-comment dito o bigla uling nag-comment dito itong fake account nitong si Ka-Business. At ang pangalan niya pa doon o nandoon sa handle niya ay yung Ka-Business Official pa rin. Kumbaga yung lumalabas pa rin pangalan niya doon sa kanyang comment ay Ka-Business Official pa rin. At dito mga ka-business mga kapapi, ay ikinagulat natin ang sinabi ng taong ito sa comment niya. Ito po mga ka-business mga kapapi, basahin po natin yung naging comment nitong fake account ni Ka-Business Official. Ito po, ang sabi niya. Papa Dins, private message po. May ipagbibigay alam ako sa'yo. At sinagot ito ni Papa Dins na ano po. At ito po yung mga naging reply niya dito kay Papa Dins. Ito po mga ka-business mga kapapi ay hindi isang beses nag-reply. Kundi sunod-sunod po yung nag-reply niya dito. Kaya lang ay maiigsi. Kaya babasahin na po natin ang sunod-sunod. At ito po yung sinabi niya. Ang sabi niya ay sa akin po yung fake account. Pero hindi ako gumawa nun. May gumamit ng account ko, kilala nyo po. At dito ay sumagot ulit itong si Papa Dins o nag-reply ulit itong si Papa Dins. Ang sabi ni Papa Dins ay sino po? Tapos ang sagot ulit niya ay ito. Kailangan ko pong sabihin sa inyo. Si Aldrin po. Nadamay pa sa video yung mga anak ko. Pwede ko po bang idemanda si Aldrin? Tapos sabi pa niya dito ay Papa Dins, pwede ka bang mag-live para po makapagpaliwanag ako sa mga ka-business. Tapos ito pa, kawawa naman po kaming mag-asawa pati anak namin nadamay pa. Akala niya siguro hindi kami marunong mag-cellphone at hindi namin malalaman. Ang tinutukoy niya po dito ay yung si Aldrin. Mga ka-business mga kapapi, ito si Aldrin po, ito yung isang natulungan ni ka-business na kung matatandaan po natin ay ito yung parking boy doon sa McDo. Na ang unang kwento nito kay ka-business, nung makita ito nila ka-business doon sa McDo, ay ulila na siyang lubos. Patay na daw yung kanyang nanay at tatay. At ang sanay daw po ng pagpanaw ng kanyang mga magulang ay nasabugan ng dinamita sa pag-i-illegal fishing. Kaya daw po siya ay dito na nakatira sa may parking lot ng McDo. At ang tumawag ng pansin kasi dito kay ka-business ay sa kabila nga po ng dito na siya nakatira sa may parking lot ng McDo ay nakakapag-aral pa siya. Kumbaga ay ito yung nakatawag ng attention dito kay ka-business. At dito mga ka-business mga kapapi ay iso-shortcut na natin. Kumbaga hindi na natin iisa-isahin kung ano yung mga nagawan tulong dito ni ka-business. At ang tutukuyin na lang po natin dito mga ka-business mga kapapi ay pahapyaw na lang doon sa mga naging tulong sa kanya ni ka-business at kung bakit nga ba itinigil ni ka-business ang pagtulong dito kay Aldrin. At dito nga po mga ka-business mga kapapi, dahil ang pagkakakwento nitong si Aldrin kay ka-business ay ulila na siyang lubos at doon na lang siya nakatira sa parking lot ng McDo, ay minabuti nito si ka-business na alokin ito si Aldrin na dito na tumira sa ka-business house. At sa pailang beses na bumalik doon sila ka-business o binalikan nila itong si Aldrin, ay napapayag nila itong si Aldrin na dito tumira sa ka-business family o dito sa ka-business house. Kaya lang, no siya nandito na, ay may biglang nag-message kay ka-business. May biglang nagpaabot kay ka-business na itong si Aldrin pala ay may kumukop-kop na kamag-anak niya na tumatay yung magulang niya. At dito mga ka-business mga kapapi ay napag-alaman nila ka-business na itong si Aldrin pala ay hindi nagsasabi ng totoo sa kanila. Na yung patungkol dito sa mga magulang ni Aldrin na sinasabi niyang patay na pareho yung kanyang mga magulang ay hindi pala yung totoo.
kundi ang namatay lang ay yung tatay nitong si Aldrin. At yung nanay niya ay malakas pa at nakatira sa Quezon. Kumbaga ay dito mga ka-business, mga kapapi, ay napakasakit na isipin na sa pagsisinungaling nito si Aldrin ay pinatay na niya yung kanyang nanay na malakas pa pala. At napag-alaman din nito sila ka-business na numamatay pala ang tatay nito si Aldrin ay may kumupkup sa kanyang kamag-anak o umampon. At ito din yung mga kamag-anak niyang ikinikwento niya dito kay Laka Business na namaltrato daw sa kanya. Kaya nga daw mas pinili niya na tumira dito sa lansangan. At nung makausap nila ka-business, itong umampon dito kay Aldrin, ay sinabi ng mga ito na hindi naman nila itilnato ng masama itong si Aldrin. Kaya lang, ay may katigasan ng ulo pala itong si Aldrin. At laging umaalis dun sa kanila. At dun nga po tumatambay sa may parking lot ng McDo. At dito mga ka-business, mga papi, ay nagsunod-sunod pa yung naging pagsisinungaling nitong si Aldrin dito kay Laka Business. Pero sa kabila ng pagsisinungaling na yun ni Aldrin dito kay Laka Business, ay pinilit pa rin ni ka-business na ituwid itong si Aldrin. At nagpasya nga ito si Laka Business na sila na ang magpapaaral dito kay Aldrin. At ang sabi ni ka-business ay hanggang sa makatapos ay tutustusan niya ng pag-aaral itong si Aldrin. At nung ito nga po mga ka-business, mga kapapi, ay dito nakatira sa ka-business house, ay hatid sundo pa nga ito ni ka-business. At pag siya inihatid ni ka-business, ay binibigyan pa siya ng baon nito si ka-business. Kumbaga naging maganda ang pagtrato dito ni ka-business. Kaya lang, sa kabila nga po noon, ay patuloy at patuloy pa rin nagsisinungaling sa kanila itong si Aldrin. Paulit-ulit lang itong nagsisinungaling. Hanggang sa isang araw nga po, ay bigla na lang itong umalis dito kay Laka Business. At nagpasundo siya doon sa barkada niya nakamotor. Kaya naman ang ginawa agad nito si Laka Business ay ipinagbigay alam agad nila doon sa kamag-anakan nitong si Aldrin na umampon sa kanya. At sinabi nga nila ka-business doon na umalis sa kanilang poder itong si Aldrin. At simula nga po ng mga ka-business, mga papi, ay nagsimula ng magpasaway itong si Aldrin. Hanggang sa hindi na nga po ito umuwi dito kay Laka Business. At pumupunta na lang itong si Aldrin dito kay Laka Business para manghingi ng pera. Hanggang sa nagpasya itong si Laka Business na i-vlog itong si Aldrin ng huling beses para ipagpaalam na rin doon sa mga viewers na yun na yung huling beses na iba-vlog nila itong si Aldrin. At yung huling vlog na yun ni ka-business dito kay Aldrin, ayun na rin yung huling beses nating nakita itong si Aldrin. At simula nga po nun, ay nawala na tayo ng balita patungkol dito kay Aldrin. Hanggang sa ito na nga po mga ka-business, mga papi, nito may lumabas na fake account ng ka-business official. At nagkabukingan, ay ito, may lumabas nga po na di umano ay si Aldrin ang nasa likod ng fake account ng ka-business official na ito. Bagamat hindi pa po tayo kumpirmado kung totoo ito, dahil syempre hindi pa naman nakukuha nila ka-business ang panig nito si Aldrin. Pero sana nga ay magkaroon ng hakbangin dito sila ka-business para makausap itong si Aldrin. Mas maganda po kasi dito mga ka-business, mga kapapi, ay makausap nitong sila ka-business itong si Aldrin. Dahil syempre, mahirap naman nating akusahan ng 100% itong si Aldrin hanggat hindi nga po ito nakakausap nitong sila ka-business. Hindi naman sa sinasabi nating nagsisinungaling itong comment na ito kay Papa Dins na nagpakilala nga pong siya daw ay si Raymond Sayas. At yan din daw ang kanyang pangalan sa kanyang FB account. Kaya lang nung i-search ko naman
may mga lumabas na Raymond Sayas. Kaya lang hindi po natin alam kung siya ba talaga yon. At mahirap din naman po mga ka-business mga kapapi na i-sure natin na itong taong ito ay ang pangalan talaga ay Raymond Sayas. Dahil malay nyo, gumamit din ito ng ibang pangalan para ilibre yung kanyang sarili. Kaya lang po mga ka-business mga kapapi ay may lumabas nga po mga video doon sa ginawa nilang fake account na yon. At yung mga video nga pong yon ay video ng mga bata. At sabi nito si Raymond Sayas ay mga anak niya yung batang yon. Kaya kung totoo man, ito sinasabi niya, maaaring gusto talaga niyan linisin yung kanyang pangalan. Yan ay kung totoong si Aldrin talaga ang gumawa ng fake account na ito. At hindi talaga siya. Kaya lang ang iniisip ko dito mga ka-business mga kapapi, ay bakit tutukuyin ito si Raymond Sayas ang pangalan ni Aldrin kung hindi ito totoo. Ang iniisip ko kasi dito mga ka-business mga kapapi, ay may posibilidad na totoo nga ang sinasabi nito Raymond Sayas na ito. Kumbaga, ay tulad ng sinabi niya, nalilinisin niya yung pangalan niya dahil nadamay nga po yung video ng kanyang mga anak Syempre masakit sa isang magulang ang ma-involve yung kanyang mga anak doon sa kalokohang ginawa ng ibang tao. Kumbaga, kung totoo itong sinasabi nitong si Raymond Sayas na ito, ay ang pinoprotektahan lang niya dito ay yung kapakanan ng kanyang mga anak. Dahil nakita na nga po ito sa video At malamang ay hindi lang itong sila ka-business ang nag-screen record sa video ng kanyang mga anak at maaaring may mga nakapag-screenshot na rin. At maaaring ito yung pinoprotektahan ngayon nito si Raymond Sayas. Kaya lang sabi ko nga, hindi porke sinabi nito si Raymond Sayas na ito na si Aldrin yung gumawa ng fake account na yon ni ka-business, ay kaagad na po natin papaniwalaan yon. Dahil pwede ring palusot niya lang yon para malinis yung kanyang pangalan. Kasi nasangkot na nga yung mga mukha ng kanyang anak Dahil hindi nga agad po nabura dun sa account yung mga video ng kanyang mga anak. At kung totoo naman na ito si Aldrin talaga ang nasa likod ng fake account na ito ni ka-business official, ay ano yung layunin nito si Aldrin? Na ito ba yung kailangan niyang iganti dito kay ka-business? Sa kabila ng ginawang tulong sa kanya nila ka-business, sa kabila ng pagmamahal at pagmamalasakit na ipinaramdam sa kanya nila ka-business, ito pa ba yung kanyang igaganti? Yan ay kung si Aldrin nga po ang nasa likod ng fake account na yan. Kaya Aldrin, sana pag napanood mo itong aking reaction video na ito, kung wala kang kinalaman dito sa pagkakagawa ng fake account na ito ni ka-business o ng ka-business official, ay pumunta ka dito kay ka-business. Ikaw na mismo yung magpaliwanag dito kay ka-business. Total, alam mo naman yung bahay nila ka-business Alam mo naman kung paano pumunta doon. Dahil pag nangingi ka nga ng pera dati, pumupunta ka doon kusa Kaya ngayon, kung talagang hindi ikaw ang gumawa ng fake account na ito at idinidiin ka lang nito sa Raymond Sayas, ay mas mainam na pumunta ka dito kay ka-business para malinis din naman yung iyong pangalan. Dahil alam mo Aldrin, kung hindi ka pupunta dito kay ka-business at hindi ka magpapaliwanag, ikaw yung masisira dito. Dahil ikaw yung idinidiin nito si Raymond Sayas na gumawa ng fake account ng ka-business official. At kung hindi ka pupunta dito kay ka-business, ay maraming viewers ang maniniwala na ikaw nga talaga ang nasa likod ng fake account na yan. Paano po mga ka-business mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta
at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa munti kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout sa iyo Idol. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At shoutout din po dito kay Papa Sundot. Suportahan din po natin yung Papa Sundot. At shoutout din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si Ka-Business. Na si Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo. At makisuportahan din po ito mga kagwang ni Ka-Business na ito. At syempre ganon din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.